paano mo ba gagamitin ang sinasabing pera ng PhilHealth? Yung tinagurian yung reserve fund ng PhilHealth. Mukhang ang pinagkakabalahan ninyo ay paglalagak ng pera ng PhilHealth, hindi, paggamit sa pera ng PhilHealth na sinasabi niyo reserve, hindi para damihan ang benepisyo ng mga miyembro at babaan ang kontribusyon. PhilHealth is actually bankrupt. Kahapon po nagsimula na yung oral argument tungkol dito po sa pangulimbat sa pagkuha po ng Executive Department ng 89.9 billion pesos na pera ng PhilHealth. Nagsimula kahapon yung pong oral argument. Aba, mahaba-haba. Isang maestrado pa lang, halos 4 na oras na. Diba? So mamaya, Aaron, paliliwanag ko ito para maintindihan mo kung gaano ito ka-importante at kung ano ang ating lamang na dito sa usapan na ito. Kasi kahapon nagkakabuhol-buhol yung dumidepensa. Oo. Sa administrasyon Oo, yung nagpupumilit na merong reserve funds. Sige, okay. Ito muna. Dr. Palaho, yung pumalit kay, ano pangalan nito? Jules Ledesma ba? Hindi. Iba yun. Talaga. Ano pangalan nung dating PhilHealth? Meron na tayong bagong PhilHealth. I'm sorry. President. CEO and President. Si Dr. Edwin Mercado. Okay. Na isa pong doktor din, graduate po ng UP, University of the Philippines, and Harvard Medical School at may 35 years ng experience sa hospital management. Yun, okay. Sige po. So hanggang dyan lang muna tayo. After all, sabi nga natin kahapon, sa tinagal-tagal, doon din pala pupunta, di ba? Ba't pinatagal? Magpapalit pa ho ng PhilHealth President ho din naman pala. Anyway, total ho naman, nagpalit na. So, benefit of the doubt. Kasi po, kauupo lang nito. Pero ngayon pa lang po, meron ng mga panawagan ng disclosure. Alright? Kasi sinasabi na siya daw ho namumuno sa chain of hospitals. So, hindi naman natin maitatanggi na ang chain of hospitals ng mga ito ay may claim sa PhilHealth, di ba? So, definitely po, magkaalaman lang tayo para may disclosure. Ilan ba dito sa mga ospital na ito ang may pending claim? Baka naman mauna sila. May mga ganun pong question, di ba? Anyway, so, bigyan natin muna po ng benefit of the doubt. Pero, if you may, Dr. Mercado, if you may, we humbly and respectfully suggest that the first order of business is for you to read the COA report. Dahil pinapalabas po ng nagdaang management ng PhilHealth na nag-aawak-awak ang pera ng Philippine Health Insurance Corporation. Para bagang sobra-sobra ang dami ng pera nila. Ako tingin ko dito baka mismo ang ating presidente nabulag dito o di ba o nabigyan ng maling impormasyon Kaya nga kung kaya po ng presidente na gagawa niya magbasa ng 4,000 pahina ng libro na ang mga linya pagkaliliit. Ano ba naman yung portion lamang ng COA report na wala pang 20 pahinang basahin po ninyo? Your Excellency, di po ba? Kasi kahapon, nabanggit yan dito po sa oral argument. Ano ho? Eto makinig kayo mabuti. Hindi pa ho ito tapos na oral argument. Sinuspend po ito mga kapatid at magbabalik pa po sila sa Pebrero 25. Nag-adjourn mga kapatid 6 p.m. kahapon. Pero mukhang isa pa lang na mahistrado ang nakapag-interpolate dito po sa mga dumidepensa sa ginawa po ng gobyerno, executive particularly, na kunin po 89.9 billion, meron pong na-TRO na 20 billion. Alright? So, kahapon po mga kapatid, isa pong maestrado at kami nga po ay nagbibigay din po ng pagkilala po sa mga maestrado kasi nga din, with all due respect sa mga powerful congressman, itong kaibahan even sa mga senador, sa mga congressman, ito ho kapag nagkaroon ng gantong mga oral argument, lalo pa ho at hindi man ito televised, meron lang itong audio live streaming, hindi maaaring pupunta ka doon na widow ka lang.
pupunta ka doon na wala kang bit-bit na kaalaman sa issue. So kahapon po, as expected, si Associate Justice Ami Lazaro Javier came in prepared. Okay? At hindi ho magkanda-ugaga sa pagsagot si Deputy Treasurer Eduardo Anthony Marino III sa mga katanungan po ng maestrado. Basically, ang pinalalabas po na nagdidepensa ho dito na wala silang problema sa PhilHealth, sa pera. Ano po, basically po, sinasabi niya, kapag kinumpit natin ang kikitain ng PhilHealth sa loob ng 2 taon, etc., magkakaroon sila ng reserve fund. At doon nga po na-focus ang diskusyon sa Section 11 ng Universal Healthcare Law, kung saan ang probisyon po, mga kapatid, ay yung pong pinag-uusapan na pagpoprograma sa mga tinaguriang reserve fund ng PhilHealth. Yan din po nga, di ba, ang pinagdidibatihan nila sa mga nagdaang hearing, baby girl, in the Senate, maging sa lower house. Tayo po nakailang banggit na rito, ni isa sa kanila walang nagbabanggit ng COA report. At naniniwala lamang sila sa mga sinasabi po ng dating administrasyon po ng PhilHealth na nag-aawak-awak ang pera. Pati po mismo ang mga main author in the Senate, J.V. Ejercito, Bongo, diba? Lahat sila et al. Wala ni isang banggit sa COA report. So eto ho, babasahin ko po yung ilang bahagi ng kanyang interpellation. Yung kanyang pagtatanong dito po sa dumidepensa sa pinaggagawa nila sa pera po natin sa PhilHealth, no? Sabi ho niya dito, no? Okay. Kasi po, Section 11 ito eh. Paano mo ba gagamitin ang sinasabing pera ng PhilHealth? Yung tinagurian yung reserve fund ng PhilHealth. Okay. So, what I am made to understand now is that PhilHealth is not exactly complying with Section 11. That your investment comes from all sources. And then you prioritize investment over the programs that will increase its benefits to the beneficiaries and decrease the amount of members' contributions. That is what I gathered from your statement. Statement po ito ni Deputy Treasurer Eduardo Anthony Marino III. So sinasabi niya, mukhang ang pinagkakabalahan ninyo ay paglalagak ng pera ng PhilHealth, hindi, paggamit sa pera ng PhilHealth na sinasabi niyo reserve, hindi para damihan ang benepisyo ng mga miyembro at babaan ang kontribusyon, kundi kung saan ninyo pinaglalalagay. Okay, so sa mga kapatid, sa bandang dulo, nagpapaliwanag itong si Ginoong Marino. Pero sinabi po ni Justice, okay, really, sabi niya, really? Are you allowed to invest? There is a limitation on the investment and the law imposes conditions before PhilHealth can invest. Investment is the least priority. And then sinasabi pa rin po ni Justice Lazaro Javier, mga kapatid, no, binabanggit niya pa po mga kaibigan na ang sinasabi niya, you are trying to interpret differently ang kabuluhan at kahulugan ng intent of Section 11. Sabi niya rito, okay, wag na tayo mag-play of words, no? To operationalize is to stick with the provision and not to deviate from it. It leaves no room for interpretation. When the law is clear, wala nang ibang interpretasyon. It speaks of actual reserves. It speaks of reserve fund. It speaks of excess. That any excess reserve fund should be used to increase the program's benefits and to decrease the amount of members' contributions. And if there is still an excess of the excess, the same should be made. So should maybe invested. All right. So investment is the least of the priorities. So sinasabi sa Section 11, malinaw ang provision eh. Ba't ba pinagugulo ninyo? Ba't ba paiba-iba ang interpretasyon? It's basic in statutory construction sa law. Na kapag klaro yung batas, wala na interpretasyon. Pero eto po ang bombshell dito.
Kahapon, baby Yan na. girl. Ito ang bombshell dito. Anong sinasabi po? Okay. Sabi niya rito. No? Okay. Sabi niya, I don't know if you're aware of that, no? Sabi niya. Sabi po ni Justice. Okay. Okay. PhilHealth is actually bankrupt. I don't know if you're aware of that. You ought to be aware, and COA has repeatedly highlighted that in its letters to PhilHealth, and then COA said that for many years, at least 3 years, 2021, 2022, 2023, the reserve fund of PhilHealth is much, much less than the actuarial fund. Boom! Eh kung ikaw dito nagdidepensa, ano palaban mo dito? Eh sinasabi nga ng PhilHealth yung hawak mong pera kulang sa obligasyon ninyo. Anong sinasabi nyo meron kayong excess? Anong sinasabi nyo may reserve kayo? Ito nga ang dating pinupunto matagal na sa Pangulong Marcos. Saan ka maniniwala? Doon sa pinagsasasabi po na nag-aawak-awak ang pera ng PhilHealth? O dito po mismo sa isang constitutional body obligated, ordered, mandated to conduct an audit sa actuarial situation, pananalaping sitwasyon ng PhilHealth. Think about it. FM. Di po ba mga kapatid? Klarong-klaro po ito Kaya nga kahapon, kamot ulo ang nagdedepensa po dito. At kahit na po siguro si Solgen Menardo Guevara na mahusay din pong abogado, palagay ko mahihirapan din. Kasi COA report ito Bis-a-bis, sinasabi po din ng mga nagdidepensa po sa PhilHealth na ito yung pera namin, ito yung pera namin. Saan mo nga dinala yung pera? Doon ka, cornered na Kumbaga sa boxing, knockout na to. Diba? Sa next round nito mga kapatid, abay pupunasan na lang po dito ang dugo sa mukha. Aray ko po. Wala na. Knockout ka na dito Oo. Wala ka na, kumbaga wala ka na marerebat dyan. Kahapon nga no sinasabi to ni SC ano ito at Associate Justice Amy Lazaro Javier, medyo mga ilang segundo rin na natahimik yung kausap niya from PhilHealth nung mismong sinasabi niya yung mga exact words na yan, dahil yan din po mismo yung sinasabi ng mga petitioners. No, ito po mga naghain ng petisyon na nakausap din natin dito sa programa. That's the exact words na galing din sa kanila. Walang excess fund ang PhilHealth. Kung meron man, dapat gamitin yan para mapaganda ang serbisyo para sa mga miyembro ng PhilHealth at para mabawasan, 'di ba, ang binabayad ng mga miyembro nito. Sige. Hanggang dyan lang po muna tayo mga kapatid kasi nga po 6:35 na Ngayon pa lang tayo nag-iinit dito sa isyong ito. Ang aga mo mag-iinit. Usually 9 a.m. ka pa nag-iinit. Oo. Kasi ang sarap pong pag-usapan nito di ba? Itong isyong ito, na-delay lang po ang pag-aksyon ng Supreme Court. Well, basically po nag-TRO po sila dahil doon sa Carpio et al. Petition na. Pero ito nga po mga kapatid ang katotohanan dito. Ito nga yung bagong PhilHealth CEO and President. Paano mo tatangkilikin itong isyong ito? Sasabihin mo pa rin, nag-aawak-awak ang pera ng PhilHealth. Yun po sinasabi. May panukala pa ngayon sa House, babaan yung contribution kasi pinaasa nga nila Baka bukas makalawa, bawiin nila yung panukalang yan. Ito nga ang sistema mga kapatid. Kapag, okay, sige, so, alright. Mamaya balikan po natin yung issue na yan mga kapatid. Kakistocracy. Kakistocracy, government by the worst. Sige.